basketball na siya. Kailan kayo nadali? Noong June 30. June 30? July 30? Isang buwan pa lang, mahigit. Ano? Tinuhod kayo? Layup lang? Paano? Nalaglag kayo? Or May ano? tulak ako sa ere, tapos pagbagsak ko hanggang yung Pumalag yung tuhod mo? Sige po. Sige. Okay. Lumagotok siya. Ramdam mo talaga. Isang buwan. Ngayon, nahihirapan ka pa rin maglakad eh. Kita mo yung lakad mo? Hindi mo niya maidiin, hindi niya maidiin. Hindi ko magdiin pa yung diretso ng Kaya nga eh. Sige, hubarin mo muna yung shoes mo tsaka yan. Yan ano, tignan ko kung ano nangyari. Pina-ano ko to, x-ray tsaka yung Eto pala eh, pati MRI po. yan ang pinaka-the-best. Malaman kagad natin. Sige, video mo para ma high grade partial thickness tear of ACL, anterior cruciate ligaments. Okay, ibig sabihin ito, high grade. Ano ba ibig sabihin? Ano pagkakaintindi mo sa high grade partial tear? Partial thickness tear. Ang nangyari rito, yung ACL natin kasi naka-cross yan. Sabihin na natin ganito kataba yung ACL natin. Pag sinabing high grade, maaring lagpas siya sa kalahati. Punit. Punit siya. ulit siya. Pero, ang maganda nun, hindi siya totaling naputol. Yun ang pinakamaganda nun. Makaka-recover ka pa yan, kaso medyo may kataganan lang. Kasi high grade to. Ibig sabihin yan, pag nag-high grade ka kasi, may mga katabi pa yan na masusugat pa. May mga katabi pa yan. Okay, wait lang. Okay, bone marrow edema. Lateral femoral condyle and proximal tibia. Patellofemoral and femoral tibial joint effusion. Suprapatellar bursitis with chicken and plica. Hoofa fat edema. Subcutaneous edema surrounding the knee joint. Kung may bugbog sarado ng trauma itong buong palibot ng tuhod mo, suprapatellar, infrapatellar, bone marrow edema, femur and condyle and tibia. Ano ba yung femur? Sa taas. Ito yung tibia sa baba. Nagkakaroon siya ng bone edema, ibig sabihin, sayad na rin sa ano. Kumbaga, naapektuhan na rin yung meniscus mo. Naggaganon na siya. Dahil pagka-scratch ng ganon, ayan, yung condyle kasi, ito tuhod. Ang tawag dyan, femur condyle. Ayan, ayan mga ganyan. Na-scratch yan. Okay, Hoofa fat edema. Yung Hoofa fat, meron tayong taba rito, ito. Na ano rin siya, na-damage yan. Ayan o. Ayan yung taba na yan o. Fat. Ibig sabihin yan, kasi na-stress tong ano mo eh, yung patellar ligament mo, saka suprapatellar sa taas. Nagkaroon ng ano yan, lamat. Lamat ang tawag sa mga ganito eh. Hindi naman siya high grade eh. Salamat. Nagkaroon ng lamat. Siyempre na ano to, nagkaroon na rin ng parang inflammation. Okay, suprapatellar bursitis. Ano ba yung bursitis? Magkakaroon ng bursitis pag namagaya yung mga tendon. Pag namagaya yung tendon, ibig sabihin magkakaroon ka ng bursitis. So ano magiging ano nun? Ano magiging maidudulot nun? Pag may bursitis ka, pag sa shoulder, pag may bursitis ka, ang sakit iangat. Yan ang bursitis. Pag sa tuhod naman, hindi mo naman maitupi. Hindi mo may ganun. Hindi ko siya may tupi. Yan ang ano nun. Pero makaka-recover din yan. Makaka-recover bago pa lang yun. Kaso, mag-aantay ka pa ng 3 months pataas. Yun ang ano yan. Kaya hanggat maaari, magpapaanoan muna. Madali lang naman yan. Ang mahalaga, hindi ka naputulan ng ACL. Kumbaga, full trauma lang to kaya lumabas to mga ganito. Ayun nga yung sinabi ng doktor ng pagkabasa nito. Inangat niyang ganun. Tapos sabi niya sa akin na kailangan opera kasi putol daw ng ACL. Kumbaga yung partial daw. Yung pinakabumabalot lang daw yung ano, hindi nakita sa MRI. Sabi ko paano putol eh. Ayun, high grade partial thickness tear. Pwede mo naman siyang ipa-opera eh. Pwede itong hindi pa opera. Ang magiging problema lang nito, matagal lang medyo recovery nito. Matagal lang kasi gaya nga ng sabi ko sa'yo, sabi natin ganito kakapal yung ano.
Pag sinabing high grade, maaaring lumampas siya sa kalahati pero may natira pa. Maghihilom din yun, wag mo lang munang itakbo o yung mild jog. Normal na pamumuhay lang. Kung hindi mo pa siya mapatupi, hayaan mo lang muna ang mahalaga nakakala. Kaya mo na mamayang idiin yan. Hindi mo lang pwedeng tupiin ng ganito. Kasi bunga ng mga pat edema, bone contusion, tsaka yung mga bursitis, suprapatellar bursitis. Isa yan sa magpapasakit pag kinompress mo ng ano. Ganon din yan nga, ang ibig ko sabihin, walang pinagkaiba yan sa bursitis sa ano, sa shoulder. Pag may bursitis ka sa, hindi mo maidikit ng ganon, talagang mahirapan kang ano. Samantalang dapat, di ba, nagaganon natin yan. Ganon din sa tuhod. Tsaka bago pa yan, 1 month pa lang. Nothing to worry. Okay? Kaya natin yan. Higa ka dyan. Ang gagawin mo lang dyan is mag-relax. Haplos-haplosin mo lang ng pau araw-araw. I-adjust ko lang yan para matanggal yung mga iba pang inflammation. Once kasi mag-balance na yung buto mo, hindi na may stress yung mga ano. Isa yun sa mga nakakaputol ng ano. Diba gumanon, naramdaman mo gumalaw noon. Siyempre pag ininat mo yung ano, yung mga ligaments ng biglaan, mapupunit siya. Eh buti ka mo, hindi siya totally naputol. Kung totally naputol to, wala ka na. Ang mangyayari niyan, makaka-recover ka kaso hindi ka na talaga makakabalik sa laro. Yun ang ano, consequences na putulan ng ACL. Pero yung partial mass, ano, maghihilom pa yun. Kumain ka lang ng mga paa ng manok. Tapos mga vitamins sa nerve. Ayan, mga vitamins ha, hindi mga pain reliever ha. Vitamins, alam mo yung collagen, isa yan sa magpapat... Once na maganda kasi ang dulas ng tuhod natin, balance lang siya, maganda ang takbo ng tuhod natin, makakaganda ron. Pero pag siya, less na yung mga collagen dyan sa loob, scratch na yung... Kasi meron ka ng bone edema eh. Yun ang i-recover ng mga ano, ng mga titake nating mga collagen. Ano yung collagen na original? Paa ng manok. Yan ang original na collagen. Hindi ka pa ma-high blood. Pero yung pamamagano sa loob, wala to. Pangkaraniwan pa to. Isang buwan pa lang. Wala ka pang dapat ipag-alala rito. Mag-antay ka muna ng mga 3 months para makarecover ka. Ang mahalaga, hindi siya totaling torn ACL. Pag nakalagay na torn ACL, complete, patay ka. Makarecover ka man. Hindi ka na makakatalon. Makatalon ka man, pero alam mo yung pagbagsak mo, parang maghihiwalay yung tuhod mo. Pagka naglalakad ako, may mga hakbang na parang... Hindi, ipit yung ano eh. May sugat yung ACL mo eh. Kaya yung nararamdaman mo. Huwag mo munang pilit na ganun. Yung tupi, huwag, mapuputol siya. Di ba naka-cross nga yan? Siyempre, pag in-extend mo ng pag-ganon, inipit mo ng pag-ganon. Kaya po naman ginagawa ko. Huwag mo muna ipilit. Ayan o yung... Kaya kong i-explain sa inyo. Ayan o, nakatapat sa akin yung anatomy ng knee o. Hindi naman siya nakalagay na ano eh, torn eh. Kung torn na, complete, tapos ka na. Tapos na ang career mo sa basketball. Pero ito makakabalik ka pa nito. Mga after 6 months. Balik ka pa yan. Magiging aral lang sa iyo, no? Kaya kailangan mag-mini-support ka lang. Pero ang minimum nito para mag-pull, kumbaga, yung 0-0 pa yung pain, 3 months. 3 months lang. 3 months. Ngayon pala magsisimula yung 3 months kasi ngayon palang pina-adjust sa akin eh. Pero tingnan mo, kahit bumalik ka rito after 3 months, kahit bigyan pa kita ng warranty, ang mawawala rito, yung full pain. Pero yung pagbalik mo sa court, siyempre mas maganda, hayaan mo muna mag-establish ng todo kasi naghihilom pa yun. Yung ligaments, hindi pa yan totaling, kumbaga, alam mo naman, para ka lang din inano yan. Para ka lang din hiniwaan kita rito. Naramdaman mo yun? Yan na. Oh. Tapos yan, mas gaganda na pakiramdam mo yan. Okay. Gaganda na yung pakiramdam mo yan. May pain pa siya pero hindi na siya gaya ng ano. Pero mag-expect ka pa talaga na ano, na medyo matagal-tagal pa na kaunti. Mas matagal, mas makakabalik ka sa ano,
Tapos palagi ka lang mag-knee support pag maglalaro. Tsaka mararamdaman mong pagputol na yung ACL mo. Pag ginaganon mo yung paa mo, nakukontrol mo na siya. Pag may naputol na ligaments. Ano yan, ayos na yan. Tiis ka lang muna, pahinga ka muna. Pahinga mood ka muna. Hindi ka lang siya Huwag mo lang muna ipilit na ganyan. Kusa rin yung mapupunta ron. Kusa mo rin maano yan. Huwag mo lang muna ipilit. Normal na walking lang muna. Normal na pamumuhay lang muna. Huwag mo lang muna po yung stretching na ganyan. Hindi yun healthy para sa'yo. May mga warning na mapuputol. Hindi siya healthy. Ang kailangan sa'yo, everyday haplusin mo lang ng pao. Yun lang ha, wala ka muna ibang gagawin. Tapos normal na pamumuhay lang. Kung ano yung ginagawa mo, walking, yun lang. Sige, tignan mo. Try mo ngayon damakan. Tignan mo ngayon kung ano yung mas pinagkaiba. Lakad ka. Okay pa yun. Ha? Wala na yung sakit ng pag na didiretso. Okay? Yun ang sabi ko sa inyo. Tapos, hayaan mo lang muna makaka-recover ka rin yan. May sugat yung loob, may bone contusion, may bone edema, may mga kung ano-ano pang mga suprapatellar bursitis. Pangkaraniwan yun, talagang sasakit yung tuhod nyo. Kasi sa sobrang trauma na inabot nyo.